Excited? Grabe. Excited na sa sugata sa November. Okay? So, sige. Anyway, that's part of life. Sa aton mga kauturan, mga bisita natin sa Niaga, thank you so much for attending our service today. Salamat sa Ginoo kay Mayon Chimpo. Kagapon, grabing ulan. Bless kita sa Ginoo sa mga Chimpo subong. Amen. Kag way na bagyo. Muna kita mga Christian, whether by life or by death, no? We are in the Lord. Sige, ari aton mga bisita. Today is October 19. Jeff Villoso, ari de. Si Jeff. Ay, ato sa likod. Thank you, Jeff, for coming. Ari man si Jed Villoso. Ano magutod ka mga dua? Ha? Magutod ka mo? Kapid. Mayo, Gid. Sige. Thank you for coming. Nami, Gid, no? Kay ang mga kapid nagadungan man. May aram kisa kapid nga, isa lang ara. Hindi kapid, no? Isa lang mo. Ari man si Kisha from Candoni. Nagkadto lang sa para mag-attend. Madyan, kita nyo, no? Hindi kinablos ni aapo ni Mrs. Dakila kag ni Miss Callejas. Kay taga Candoni. Bata sang apo sang ila utod. Shellred Ariman. Ari na blos man ni. Thank you, Gid, for all of you who came, na? So, gina-welcome gid kamo tanan. Sino pang mga visitors naton nga first time way na butang dire? Ha? Way na urot na lista de? Sino pang una first timer? Okay, tinugan ni Day. Tinugan ni first name. Si? Ay, okay. Oo. Sige. Oo, gali. Lipat ko galing. Sige, so thank you. Itong dala nyo sa una, dire. Bukad ako na sa imo gali, no? Sila blab magaling sa una. Nadala ni sa una nila ni Mrs. Binal. Gamay pa to di sa una. Lagan-lagan simbahan. Talang nga kadasma diyo. Mayo kay lagan na subong. So, sige Thank you, Gid, for coming. Mayo kay nakabalik ka, no? Praise the Lord. Sige so nga aton mga visitors, ining papungkoon na naton palihog. Kag kitaya, malibot ka mo, kag mga musta sa ila. Okay? As usual, ang ginahimo naton. Let's sing that song, There's a Welcome Here. Kamustahon naton ang aton mga visitors. Katuan naton sila kamustahon. Kag kita man makinamustahan ay. Okay? Sige, shall we all stand as we sing that song? There's a welcome here. It is sing. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian. Hallelujah, there's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Once more. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah, there's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Sige so thank you, Gid. Salamat sa Ginoo. Sige. Gina-welcome naton ang ang aton bisita nga bago lang na tao. Sino ngalan niya na? Way pa? Ha? Crisander? Bao Pertino. Sige, anak nanday Brother Louis kag ni Crisel. So, thank you, Gid. Blessing na sa Ginoo, no? May isa pa na ka bata, kita o sa punta. Sino to bata? Way tagiya? Okay. Okay. Sige. So, sige Salamat gid sa Ginoo sa opportunity nga makasimba kita karong aga.
it is always our prayer, no? Mga muyo ko man gani nga tagaan ta sa mayong tiyempo subong adlaw. Salamat kay kintagaan kita sa mayong tiyempo naglipas ang bagyo. Kag mainiton naman nga tiyempo subong. Kadto ta na sa jutay nga announcement. Sa sini nga dason nga bulan November, ang aton nga emphasis is more on family. Supposedly ang aton niya nga pungsod naga-remember sa family on September. Before September magina aton, no? Pero may revision kita. Ang October ni kung tanaw mo niya sa Christian circles, this is the month for the pastors. Pastors appreciation sa iba ng mga churches sa Munong Ilaya. But in our church, we have our prophetic month, no? So take note sa November, kay Family Month naton, sa first Sunday, that's November 2, we will have our Bible Festival. Sa hapon na iya, no? So, ang aton nga focus is, Exodus chapter 21 to 40. Okay? Pagka dason nyo Domingo sina, that is November 9, we will have our young people sa Sunday and fellowship. So, anong himuon ta? We'll try to invite mga young people to be here. Kamo nga rin na diya, at least napabalo na kamo. Kag mga young people naton nga way diri, kang iban sa ila mga naka-attend sa nagliligad bla, nag-attend sa aton nga mga camps, retreats, no? Please try to reach out to them. No? We'll get in touch with them. Kay mahiwat kita sang Young People Sunday kag at the same time fellowship. Diri naton sila tipunon during lunch time. After the service, diri manyaga ang mga young people. Okay? And then we'll have mapakater kita para sa food para hindi na ta magluto. Hindi lang ta kabaypang, hindi lang ta maanad, no? Nga pirmi lang catering. Sige, so special niya mo, special day for our young people. Kaya hindi na tayo maghiwat sa separate balang young people Sunday tapos matag kita Japon appreciation. So dire papanyagahan naton mga young people dire sa church. And then after that may program. Ang namin ko din nga young people that includes ang aton mga young ambassadors. Kay sa level nila nabilong pa na sila sa young people. Okay? So, young ambassadors and young people. Klaruhon ko. Sino nga mga young people? Halin sa mga teenagers, tub-tub sa, halin sa young ambassadors hasta sa nagapangidaron guro 8 years old. No? Pwede na naka-entrada. Or 10 years old. 8 ya, gamay pag 10 years old. Ano ganin ang grade ang 10? Grade 4? Grade 5? Okay. So, alin sa 10 years old, pasaka. Right? Now, another announcement. Sa November 23, that is Sunday, that will be intended para sa aton nga Parents Sunday naman. Kag that would include sa tanan niya mga Iloy, sa tanan niya mga Amay. Why labot mga young people, ha? So, dire, tipuno naman naton ang aton mga parents and then we'll have also Fellowship Sunday. Another time naman nga makatipo naman ang mga parents naton. Why na separate nga Men Sunday o kon Mother Sunday o kon Father Sunday tingob na lang. Okay? Sige. Although ang emphasis naton mother Japon kag father sa iba ng mga Domingo. And then sa damo na sumita ba? Sa 28 kag 29 mayra gali kita family retreat, no? Usual na naton nga ginahimo kada tuig. So we'll plan on this. And then sa 25 sa basunod niya na Sabado may tulogmawan kita. Okay? So, we will prepare for our baptism sa dason nga Sabado.
Sabado na niyo 25. Ang aton tugmaw dira aton hiwaton sa ano na sa may Sunshine Valley. Pastor Dakila, way ka pa naka-preliminary. Sige, abase kung makatimpo ka. Kay parang mapreparahan taman ang time, ang lugar, no? So, 25 ba? Please pray for that. Okay? So, amo na yung aton mga way na announcement nga iban. Sige. So, kabay nga pangamuyaan naton niyang aton mga activities kag tambungan naton. Sige, siningan tinion, magapamati kita sang ambanon nga igahatag sa aton grade 5 pupils. Grade 4 gali, grade 4. Okay? Sige. Para na sila. Namati kita sa aton grade 4 pupils. Ay dawayaw. Tapos gali sang ukon sa subong nga Domingo gali, third Sunday, we have our Lord's table. Kag pagkatapos sa sunod nga Sunday, that will be the last Sunday of the month. We will have Values Ed Sunday. Kag we'll try to invite also our parents here. Okay, ari pangabay naton grade 4 pupils as they render their special number.
tulad ko, maging kahit kanino. Napakadakilang pag-ibig, pag-ibig niya, totoo. Sa pag-ibig niya, magbubulot sa atin, magbibigay liwanag sa mga naninindig. Atin ang abutin at isabog sa dilim, tingting ng pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig niya sa Pag-ibig niya sa Thank you, good sa aton yung mga grade 4 pupils. This time, let's request our ushers to come forward. Let's give our tithes and offering. And while we give our tithes and offerings, let's request the young people for their special number as well. Let's request Brother Rolly for our prayer. Let's pray. Father God in heaven, thank you so much, Lord, sa opportunity nga din ang mga kay kay salamat gid sa inyong presensya sa aton sa aton. Kaupo ka lang sa Lord. Kaya kayo kinamon pangikawan sa Pilipinas kay Diyos na amin kinalampad, Lord. Kinasalamatan ni kita sa pagtutulong sa amin sa mga kami ang atin na sa Panginoon sa Panginoon sa kay Lord God, bagay sa pagsunod mo din mo, namo sa Lord, kinasalamat natin namin, kinabalitan mo ng sa mga bagay na sa amon mo baka ngayon, kapag Amen.
Let us all rise. Let's sing the doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. You may now be seated. Let's request the choir.
Okay. Gusto nyo man mga buhi sa lugar nga way kamo gatigulang? Tadi na man. Tadi na matultulan. Tultul kamo kondiin. It will be in heaven. Dires kalibutan, you like it or not, gulang kita. We are growing old. Iban nga na way kapatis na naga-advance lang ko nung edad, kay karabaw lang ko nung nagatigulang. We only advance our ages, but we are never growing old. But the reality is, gatigulang kita. But there is hope. Amo nang universal hope. Nga someday, or one day, we will be in a place where there will be no more death. And so it is the same time, there will be no growing old. How do we know that will not be growing old? Because according to the scriptures, the moment we are translated to heaven, ang aton lawas will be changed from the incorruptible, like this. Ini nga lawas is growing old. To a body which is called incorruptible. Okay? Amo na sa, kung basahan mo na sa 1 Corinthians chapter 15, halin sa verse 51, hasta sa verse 58, naga-encourage sa aton that when Christ comes, ang aton lawas bayluhan. Di ba sa naton sa rapture? Di gani ang verse nga makita nga klaro ang ginatudlo ang rapture. It is found in 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 18. Nga siling sang Ginoo si Jesus Christ magakunsad halin sa ibabaw kag dira sa panganod kag tanan-tanan nga mga tumuluo ang nagkalamatay islan ang ilalawas ang resurrected body, glorious body. Ang kalag nga ato sa himaya, ato upod sa Dios, ibalik sa ilawas sa patio, kag tapos ang lawas sa mga tumuluo like us will be changed to an incorruptible body, kag together we will be going up to the Lord. Kag dalon kita sang Ginoo dito sa ginarian. And according to the scriptures, there will be no growing old. Kaya mo na, no? Di ba siling ka, di sa langit, pastor, ang mga tigulang, gahubin pa. Di ba si Wet Chansa? Hindi Ang aton nga lawas, siling sa Deuteronomy 29:29, secret things belong to the Lord, and the things which are revealed belong to us. Why da nabutang kung pila ang edad sa tao nga standard sa heaven? But definitely, all of us will enjoy the place of God in heaven. Kung ano ang tinuig sa kabuhi mo nga you are still active, you are still invigorated, that will be the time that the Lord will restore it dito sa langit. No? So, there is no problem about it. Actually, the Lord will take care of us. Okay? So today, our focus is on 2 Corinthians 5:1 to 10. Okay? By the way, ining passage nagahatag sa aton sang assurance of resurrection. Amo ning ginatudlo ni Pablo. Halin sa verse 1 tubtob sa verse number 10, if you notice, Philip Pablo, for we know that if our earthly house of this tabernacle, what do we mean by earthly house? It is our body. Metaphorically compared to a building. Ining lawas will one day be, siling sa Bible, dissolved. Ano magsiling ka dissolved? Kung mapatay ka, all parts of your body will be dissolved. Mayara ng time element nga pagkapatay sa tao, paglubong sa iya, after 24 hours, ang lawas siya, kundi may imbalsamar, will continue to deteriorate. Kag later on, dugay-dugay, kung ang body kung magkaon kita, no? Pagkaon naton, kadto sa aton stomach, pag ingest mo sa pagkaon, sulod sa imo stomach, kag dira i-digest na, anong nag-digest sa pagkaon sa aton lawas? Mga enzymes, mga bacteria, bala, no? Pagkatapos, ng mga enzymes na, tunawon lang pagkaon, it will turn to metabolism and then, magwa na ang waste products ng aton lawas. Pero, after 24 hours gali,
ang mga enzymes dira nga nagakaon sa pagkaon sa lawas ta, amo man na makaon sa lawas ta. And eventually ang lawas ta kaono naman sa bakterya, and then pila ka adlaw, pila ka bulan, wala nang lawas mo. Okay? So, whether sunugon ang lawas mo, i-cremate ina, o kung ilubong ka sa patio, still, it will return to the dust, nabla? Galing kay kung i-cremate, dasig. Pagkasunog, kundi, yabok na yun. Pila ka kilo ang contents ng lawas ng tao kung sunugon. Ang buto ay ko katakos. Nakaagi ka mo takos ng pila ka kilo. Huwag guro ambot mo nakalambot, 1 ka kilo. Bisan ano ka pa kadako, ha? Ang kung isunugon na lawas ta, daw hindi guro kalambot, 2 ka kilo ang kontenido sang imo nga ano no, sang imo abo, di ba? So, kung i-cremate ka, dasig lang na iya. Now, galing kiti iban ga sila nga okay, ang cremation hindi kami pabor, may iba niyang pabor. Anyway, it will come to the different forum siguro kung na naton na. But by the way, sila sa Bible, ang aton lawas is considered to be earthly house of this tabernacle. Lawas ta, tabernakulo, ining bayhon ta, this is called tabernacle, tent, no? When you talk about tent, it is just temporary. Ibla kung nagapasad ka mo da, para sa nang tent tira ang ginabutang naton sa likod. Dugay-dugay, maguba na lang man na. Temporaryo lang na. Kay Islanto man na, dugay-dugay. So, in other words, ang aton lawas, temporaryo, earthly house sa sininga tabernacle. Ari diri ang aton nga lawas, ari diri ang aton kalag, sa aton lawas, siling diri, one day, it will be dissolved. Madunot o kon mabungkag. Amo na siling naton ang kabuhi ta, may limit, may expiration date, di ba? May ginatawag kita nga, ano ganito ang bal natin nagligan, sa mga bulong pa, prescriptive period. Sa aton pa may expiration, lawas ta. We just don't know when our body will be expired. May mga tao nga bisan hubin pa sila na expire na sila, napatay na. So, ang kamatayon din naton mabalaan kung saan mo matabo. That's why kung nadumduman ninyo ang aton message nagligan nga mga dinomingo, we have to prepare for the 2 urgent nga mga bagay sa kabuhi ta, death and the second coming of Jesus, rapture. So siling diri, but we are assured, this is our universal hope, that when our body, this our earthly house of this tabernacle, ang aton lawas, tent lang ni, which houses our earthly soul. Diba? We have a building of God. So we are assured, kung ikaw Christian, according to 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18, there is no worry about a Christian who died or a Christian who dies. Kasi sila sa Bible, the moment a person who is a Christian dies, sila sa Bible, there is a promise that one day, we have a building of God, an house not with hands, eternal in the heavens. So the Lord is preparing a wonderful transformation that will happen sa aton lawas. Okay? In this we groan. Tuod, no? Narito din sa lawas ta, ari tanan yung mga masakit. Nga nagabot ang masakit sa lawas ta. Kasi sila sa Bible, nagikan kita sa ano? Sa duta. Kag kung sa duta kita nagalin, ang duta masyado katapok. Kag kung anong mga element sa duta, ari man sa lawas ta. So in short, ang lawas ta ni ay dutanon. Nagagroan kita, meaning to say we are suffering with every kinds of disease or mga infirmities sa lawas ta. For in this we groan earnestly, desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. So we are expecting that one day this body which is full of infirmities, isa ka adlaw tagaan kita sa Dios ang lawas nga perfect body. Where can that be? Dito sa langit. Silindri, for if so be that being clothed we shall not be found naked. For we that are in this tabernacle do groan, being burdened, not for that we would be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life.
What do you mean by mortality? There will be no more death. Okay? There will be immortality that will happen. That immortality might be swallowed up by death. Sa kamatayon, dira lang hasta nga aton mortality. After that, we will be immortal. According to the scriptures, ang aton lawas will be changed from corruptible to incorruptible, glorious body. Just imagine, no? Anong lawas nga ari sa aton? Kung mag-abot na si Jesus, isla ng lawas ta, hindi na madunot. Ano ayan ang glorious body? No, wipe ta kwan sina, katilaw sina. Kaya kung ang corruptible body ako si mo sakit, di ba? Kag dugay-dugay ining lawas ta bisan ano sa imo kagwapa, bisan ano sa imo kagwapo, ining lawas mo na dugay-dugay ma-deteriorate and definitely you will die. The mortality might be swallowed up of life. What is the last enemy of man? Answer. Anong katapusan nga kaaway sa tao nga pirdihon? Ang kamatayon. Amo na sila sa Bible, O death, where is thy sting? According to 1 Corinthians chapter 15, I think verse 55. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Because the last enemy which will be conquered is death. Pagkapatay sa tao, no more mortality. Meaning to say, hasta lang da nga aton nga kabuhi, o kung ang aton lawas sa kamatayon sa patyo. Pagkatapos sina ang aton body, will be changed into a glorious body. So that is our hope. That is our universal hope. Kagamo na ang siling sa Bible. Therefore, sa verse number 6, you look at that. Therefore, we are always confident that knowing that whilst we are at home in the body, kunari kita dire, ang tutuon nato nga kalag, ang tutuon nga ikaw, diba? Sa psychology, masiling nga tao at personality, the sum total of a person. Pero sa Biblia, ginatudloan kita nga ini nga lawas ari din na butang ang ginatawag naton tutuon nga ikaw. Diba? Amo na nga siling sa Bible, while we are at home in the body, buhi pa kita, ang kalagta ari de. What is a soul? Soul is an immaterial part of man which makes him aware of himself in his environment. Amo na ang kalag. Okay? Kaya ang tao, duwa ang komposisyon mo. Ano? Ginatawag naton nga material kag immaterial. Magsiling nga material components ng tao, ini bilang aton lawas, physical body, kundi made up of matter, amo na ginatawag material component of man. Di na aton nakuha sa duta. Siling sa Bible, pagtugas ang Diyos sa aton, nagkuha sa duta, ginformaya ini kag ginhoypan. Ang ginhuyop sa Diyos, amo na ang immaterial component of man. So, dua. Paghuyop sa Diyos sa aton, gin-infuse ang Ginoo ang kalag o kunang espiritu sa asin nga lawas, kag siling sa Bible, man became a living soul. Ang tao nangin buhi. Okay? Genesis chapter 2, verse number 7. So, tungod nga ining lawas ta, puluyan sa aton kalag, kung mapatay kita, ang kalagta mabiya sa lawas ta, makadto sa presensya sang Ginoo. Kung tumuluo ka. Ang lawas sang tao, ilubong sa patio or wherever it is i-confine. Iban, huwag namang ilubong, naboy, ginasunog, tanan-tanan, nga mapamagi. So, siling sang Ginoo, kung ari pa diri sa aton lawas, either ang kalag o kung espiritu, na-define natin bagulang ang kalag, no? Soul is an immaterial part of man which makes him aware of himself and his environment. Amo na ang soul, immaterial. Ang spirit niya, pastor, ano? The spirit is still an immaterial part of man which helps him communicate with God. In other words, what is the difference between the soul and the spirit? Kung substance paghambalan, mga kauturan, isa lang na sila, they are being used interchangeably. When we talk about ourself, awareness of ourself, we use our soul. Kung ginagutom ka, ginauhaw ka, ginakapoy ka, anong nag-function sa lawas mo? It is called your soul. Kung nakilala mo ang tupad mo, ang imong kagalingon, that is your soul. Soul gives you what?
unearthly knowledge about yourself and other people. While spirit is an immaterial part of man which helps us communicate with God. So in short, kung mapatay ang tao, ano makadto sa piyak kinabuhi? It is your soul and spirit. Isa lang na sila mo. You cannot separate them. Inseparable na sila ya. They are being used interchangeably. No? So ang lawas mo ya definitely will be confined to the ground. So kung mag-abot si Jesus, ang kalag mo to, o kung ang espiritu nga ato sa Diyos, kay definitely, the moment you die with Jesus, ang imo kalag ato ta sa presensya sa Ginoo. Inaya, sigurado na. There are so many passages in the Bible that proves that. Pero ang isa ka tao, nga wala nakakilala kay Jesus Christ, when nagtuo siya pagkapataya din makadto iya kalag, o kung espiritu, dito sa Hades, o kung sa kalayo. So, kung nag-abot na si Jesus, ang kalag sang tao nga atuto sa presensya sang Dios ibalik sa lawas kung pila na to kabilog nga substance sa lawas sa ibalik sang Ginoo, banhawon siya tapos maupod siya sa Ginoo dito sa presensya sang Ginoo. That is the term nga ginatawag sa Bible, while we are at home in the body, present pa tadi, we are absent from the Lord. For example, if you are here on earth, ara ka pa sa lawas mo, absent ka pa to sa presensya ng Ginoo. Why? Because we are not omnipresent, di ba? Makon Diyos kay, ang Diyos siya, bisan di na siya. Pero kita nga mga tao, we are finite, we are limited. Ang Diyos siya, infinite. Why limit ang Ginoo? That's why nga ang Diyos siya, bisan diin ka, bisan diin lang ara ang presensya ng Ginoo. Nga ang Ginoo, present. Kita ya, hindi. So, kung ari ta di sa lawas, tawa ita to sa langit. Pero kung absent naman ta di, napatay ta, absent ta sa lawas ta, we are present with the Lord. That's why siling sa Bible, how do we know that? Because we are living by faith. Why? Because we know that, according to the scriptures, ang pulong sa Diyos nagambal sina. And we believe what the Bible says. That's why we are living by faith. That's why sila ni Pablo, ari sila niya, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. So, para kay Pablo, yas niya, mayo pa kung mayo na lang absent ka sa lawas mo, basta presente ka to sa Ginoo. Kung mapatay ka gid man, amo na ang Christian, you have to understand, if you are a Christian, there is no more fear in death. Wala na iya. Kung may mga mahal kita sa kabuhing kuwasan Diyos, masubuan lang kita, pero ang iyakalag sina, we have to understand that we are assured that the soul of that person who died with Jesus will be with the Lord. Galing iti sa aton niya, siyempre, masubuan naman ta, no? Amak mo na bawion sang Ginoo ang mahal natin sa kabuhi. Pero ang hope naton niya, why na iya? Sila sa Bible, wherefore, we labor. Naari sila ni Pablo. Wherefore, sila ni Pablo, busa, konklusyon. We labor. Nag-aalagad kita, nagapangabudlay kita. As a Christian, we labor with God. Because whether present or absent, we might be accepted of Him. Present, buhi. Absent, dito na ta, sa tubangan sang Ginoo, we may be accepted of Him. Ang word na nga, accepted of Him, meaning to say, we can please Him. We can give delight to the Lord. Amo na sila ni Pablo, amo nang rason, mga kauturan. Kung ang aton lawas, temporaryo lang ni. Tapos, one day, God will let this body be dissolved. Kag tagaantas ang Diyos ang bago naman nga lawas. Sila niya, dalo niya ta dito sa himaya. Amo na, kung samtang buhi pa kita, sila ni Pablo, magakabuhi kita nga makadala sang kahimayaan sa Ginoo. Magapangabuhi kita ayon sa kahimayaan sa Dios. Kay ari ang katapusan sa verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. So, sila sa Bible, ara ang preposition nga nga for. Kung tanawon mo sa kwan bala, sa sa dictionary,
Ano ganina nga part of speech ang for? Ang for, kuha na siya, preposition. Ang preposition, ginalink, ang preposition is used to link a noun, pronoun, or phrases nga ma-form siya sa ang ginatawag nga prepositional phrase. Kag ang prepositional phrase maghatag sa aton sang idea, meaning, no? Ano nga meaning sang prepositional phrase? Nagahambal ina parte sa purpose or reason. For, nga sila ni Pablo, ara ang preposition nga for. Ang for, nagasugpon, halin sa verse 1, tubtob sa verse 8, pakanto sa verse 10. Sila ni Pablo, ti amo ning matabo sa aton, we have the assurance, nga banahon kita sa Diyos, ining lawas ta, dugay-dugay, mabungkag ini, kag may limit ang aton pagkabuhi sa kalibutan, busa, dapat magakabuhi kita nga makapahamuot sa Ginoo, tungod kay for, we must all appear before judgment seat of Christ. Baligin sugpon niya bala? Nga dapat kita magkabuhi nga ayon sa kalipayan sang Ginoo, ayon sa kabubuton sang Dios, according to the will of God, so that God will be pleased, God will be delighted sa atong kabuhi. For, tungod kay, we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or bad. Ay, amo na galimang kauturan. Sila ni Pablo, dugay-dugay, kuwaon na ta san Diyos. Ari pa ta, subong buhay pa ta. Buhay pa ta kuwa san Diyos. That's why sila ni Pablo, dapat magapangabuhi kita, nga acceptable, ito ba nga san Diyos? Kay, magapahayag kita sa hukman na ni Kristo. Na ara ang word nga judgment seat of Christ. That's why it is very important to know what is that judgment seat of Christ. Kung tanaw mo na sa Greek, ang word nga judgment seat, panawag sina bema. Bema. Ano na yung bema? Daw isa na sang una kabalo ka, daw dira amo na ang development bala sang subong Olympics. Kundi sa mga Olympics, kundi may ara da race platform, kung may mga taga-amla award. Da pare sini nga ara race platform. So, ang first daw medyo elevated siya, no? Ang champion bla, ako ng gold medalist, silver, gold. Medyo taas siya. Kay usually sa mga Olympics, kung champion ka, ginapatukar ang inyong national anthem, diba? So, ikaw nga nagatindog da, bao do maybe ka man. Eh, grabe nga, daw it is a sort of, giving honor to your country. Diba? Dason ang flag ninyo, gina-raise pa na. Grabe, no? Daw, masubuan ka man o malipay ka man. Abi mo, ang development nga mo na, dito na gingkwa sa mga Isthmian Games ang unang panahon. Panahon sa mga Greeks bala. Kundi ang marathon dito na nagsugod sa mga Greeks mo. Palumba bala, palumba lagan. Kagiban, amo na sa una, kung magdaog sila gani, may judge dira. Meaning, amo na siyang nag-determine kung bala sinong champion. Sino ang first, second, third. So, ining mga nagdalaog sa mga paligsahan o kung sa mga contest, patindugo na da sila sa race platform, kag dira sila tagaan award. Amo na ginatawag nga BEMA sa unang panahon. Tiya mo man na subong ginakere na subong sa aton. Amo na ginagamit amo na nga term ang ginagamit ni Apostol Pablo pag sila nga judgment seat para maintindihan sa mga Kristiyano. Ano na judgment seat? Madumduman na pre bala sa Olympics. Hindi bala sa Olympics. Kung sino ang first, patindugon, second, third. Tiya mo na sila tagaan sila award. Ay, kung tanawon mo galing mga kauturan, ang mga Kristohanon matapos kita nagkabuhi sa kalibutan while we are waiting for the translation from the Lord. Samtang nagahulat kita sang pag-abot sang Dios kag sabniton kita pakadto dito sa babaw, ari pa dadere. Ginatagaan tagali sang Ginoo sang opportunity nga makahimo sa mga butang para sa kamayan sang Dios. Kay nga magaatubang gali kita after this life on earth. We will gather together after the rapture. Kabalo ka kung ano, dito kita i-gather sa Diyos, sa presensya mismo sang Ginoo, and then there,
we will be given the what we call the judgment of Christ believers. Now, amoy na kun nga kung dito na kita sa tubangan sang Ginoo. Dito na tanan-tanan ipahayag ang aton binuhatan. Ang simple na question lang amo ni. Anong nahimo mo sa Ginoo? Sa bugos mo nga pila ka tuig nga nag-Christian ka until the Lord translated you until you died. Pila na ka mo katuig nag-Christian? How many of you pila na katuig? May sino sa inyo dire Kristiyano na sobra na 20 years? May are de? Okay, ako isa na da. Sobra na 20 years. Sino sa inyo na Christian sobra na 10 years? May are? Okay. O kung wala ka ganyan na Christian. Sino sa inyo na Christian more than 5 years na? Sila, Pastor, 5 years pa lang kung nag-Christian. Is there anybody? More than 5 years, ha? Meaning, isip ka, halin sa 5 years down. Okay. Good. Ansap to do. Kaya para daw namin, blatanahon. Sino sa inyo na Christian, mga 3 years below pa lang? Meaning, 3 years, 3 to 1. May 1 year, 2 years, 3 years, pila na katuig. Sino sa inyo nag-Christian, mga 3 years pa lang? Anybody? Why? 1 year. 2 years. Sino nag-Christian? 2 years pa lang. Okay. So, kalabanan sa aton, sobra na 5 katuig nga nag-Christian, di ba? Kung may ari gani nga way kabalo nga nag-Christian na siya. Muna siling sang iban bala, kabalo ka nag-Christian ka na? Ambot Uy, ko kabalo Dapat hibaloon mo na, baw, delikado na iya kung way ka pa kabalo ang Christian ka. Di ba? Okay. So, ari. Siling sang Bible, judgment seat of Christ. So, ano ning judgment seat of Christ? Bema, panawag sina. Amo ning, di na nayon makita naton. Ti, ginambal tada perme diri sa inyo, no? Kung ano ang mga order of events bla sa Bible prophecy para mastirado mo. Di na nayon, di na dampi. Okay? So, ara, may kwan kita dira, may ara kita diagram, partisi na. Primero, first Christ coming, sa birth ni Christ, napatay siya, na-resurrect. After resurrection, Pentecost. After Pentecost, natao ang church. Amo na ginatawag at church age. No? Kita nyo da? Dira lang mo lang tao. Tapos ang church age, ano ang highlight sang church age? Amo na ginatawag naton nga rapture. Okay? So, after the rapture, ano matabo sa aton? Okay. So, imuong sa Diyos, amo na siling naton. After the rapture, ari ang rapture naton, no? Okay. Gawin now. Okay. So, ang rapture, ara. Rapture, and then after the rapture, may ano? Amo ng judgment seat of Christ. Sa ibabaw. After the judgment seat of Christ, ara darang natawag nga Bema judgment o kon after sang Bema judgment, marriage supper of the Lamb. After that, Christ will be coming sa second coming. But silingon, atong hambal naton nga rapture, dira, primero, rapture of the church, duwa na ka-phases ang second coming ni Kristo, remember? So, after the judgment seat of Christ, manaog naman aliwat ang tanan nga mga tumuluo sa second coming ni Kristo, kag diri sa kalibutan, may establish Jesus ang 1,000 years millennium. Okay? So, para sa kasayuran sa tanan, ang Bema judgment dito na yan sa ibabaw. Okay? Sang nabanhaw na o kung sang nadala na dito ang mga tumuluo sa ibabaw, insigida, tipunan na sa Diyos tanan ng mga Kristohanon. Kag amo na, dira magasugod, ang ginatawag naton, Bema judgment, meaning judgment sa mga believers. Ang pamangkot, may tendency pa ang mga believers, dadalaw mo sa impyerno, mayara, wala. Wala na. Di ba sila, di ano gali pastor ang pulo sang judgment sa mga Christian, kaya why naman gali tsansa, dalawang ka sa impyerno. Ang purpose ng Diyos, may ara tada karon ibutang. Simple lang gid. Ang purpose ng Diyos to summarize everything nga mahatag ang Ginoo sang reward sa mga faithful nga mga tumuluon niya sa kalibutan halin sang pag-Christian mo hasta sa panahon ngaging kuwa ka sa Diyos.
Halin sa pag-Christian mo, pagbaton mo kay Kristo, pagkabuhi mo kay Kristo, kung pila ka nakatuig, 5 years, 10 years, 20 years, 50 years. Sa sulod sang amuna nga mga tinuig, way labot sang way ka pa na Christian. Basi masiling ka mo nga, ay hala, basi pati pa na sang time nga, hindi pa ako Christian. No. It is only during the time when you became a Christian. Di kalabanan sa aton, nag-Christian kita, pila pa lang man katuig, di ba? O kung nag-Christian kita, madugay ng mga tinuig, hasta lang dira. For example, in my case, I had been a Christian for more than 30 years. So, but silingon, pag Christian ko, kung saan ito nga tuig, kag kung kuwaon ko sa Diyos, kung saan man ang tuig, abi sini nga tuig, kuwaon ko sa Diyos, rapture, abi. O kung mapatay ko, abi sini nga tuig, isipo na da sa Diyos, ang akon ginahimo, how did I serve? How did I gave my life to the Lord? How did I become either I had been faithful to God for all these years. Dito na kita suktanay sa ginatawag nga bima judgment. Amo na ang punto, wala sa isa sa aton nga mag-judge sa pareho yang Kristiyano. Masili ka, ay na siya nga inangauton ko na ba sila na Christian? No, you do not have the power to judge somebody. O kung wala man kita sang power, bisan ako, I have no power to judge you. Why? Because siling ni Jesus, hindi kita mag-judge sa tao, kaya only God knows kung ano ang ginahibo iya. Bisan masiling ka, baw ka tutom sa iya, no? Baw ka pisan sa iya, no? Baw grabe sa iya, no? Pero ang Ginoo na kabalo sa motibo sa tao. Di ba? Bisan kita mong tao nga perti ka tutom, pero depende na Japon sa motibo iya. Ginahimo iya na para sa ano? Basi ginahimo iya na para lang makitaan siya mabalaan para sa mga Parisiyo, bala? Dali ni Kristo, hindi ka mapareho sa mga Parisiyo. Kay, ang ila ginahimo, pakita-kita lang. So, in other words, God knows our heart. Kag kung ang Diyos nakabalos ang atong tagipusoon, God is the one who is a perfect judge to know whether you have done, whether it is good or whether it be evil. So, amo na kasi sa Bible, for we must all appear before the judgment seat of Christ. If you're going to dissect this verse, kung tagaan ta isang pagtalupangod, i-expound ta na, for example, ang pulong diri nga 4, kundi sila naton, na-connect na to kay na sa verse 1 tubtob sa verse 9. Ano tong sila ni Pablo? Sila ni Pablo, amo ni may hope kita, nga banawon kita sa Ginoo, tapos kung absent kita sa lawas ta, we will be present with the Lord. Amo na sila ni Pablo, busa, kung amo ni gali ang kamatuoran sa atong kabuhi, samtang buhi pa kita, magkabuhi kita nga mangin kalamotan sa tubangan sa Diyos, kay, na amo nang ipaangot ang preposition nga for. What is the reason why we should do that? What is the reason why you have to live a life which is pleasing to the Lord? Kasi sila isang Bible, because, for the reason that, we must all appear. Sino nang we? The pronoun we is the first person plural. Diba? And when you study English, grammar, magsiling kita gani first person plural, si Pablo ang speaker plus ang mga taong inatumo dia. Sino ang inatumo ni Pablo? We. Dalayang kaugalingon niya. Kag sino ang we dara? He was talking to the Corinthian believers, di ba? Sa mga Kristiyano nga taga Corinto. But silingon, sino ni sila mga taga Corinto? Amo na nagtuloo sa Ginoo. Now, let's try to apply. Dalata de wala? Yes. Nga kung ang mga taga-Korinto nagtuo sa Ginoo, nagtuo ka Jesus Christ ngay malaluwas, ikaw kag ako nagtuo man, di ba? And therefore, as a sort of application, ang widre, this includes si Pablo, ang mga taga-Korinto, kag ang tanan nga nagtuo kay Jesucristo, dala na kita, ikaw kag ako. You get? Sila ni Pablo, magkabuhi kita, nga kalamutan sa tubangan sa Diyos, kay, sa anong rason?
ay kita gali must all appear. Ang phrase dira nga must all appear, it is kung sa mga sentence pa, ano na siya? It is a sentence which commands. So ang sentence na command imperative. So imperative, kinahanglanon basta must gani mga kauturan. Ang ginagamit, no? Importante, kinahanglanon gid. Kinahanglanon gid. Kaya nga aman, for we must all appear. Ang all dira, it includes all believers. Why nag-include sa tanan niya tao? Take note ha? Wala. All, we must all appear. Sino ning ma-appear sa tubangan sang Diyos? Ang tanan nga mga tumuluo. Tiyang pamangkot, tumuluo ka, nakabato ka na kay Christ, nag-believe ka na kay Jesus Christ nga imong Savior. Kung nakatuo ka na kay Kristo, dala ka sang tanan nga mapahayag sa tubangan sang hukmanan ni Kristo. Way labot ang mga wala nakabaton, way nakatuo kay Kristo. Way labot ang iban nga mga tao di. Exclusive ha? Take note. This is exclusive for people who believed in Jesus Christ. Liwaton ko, way labot ang wala nagtuo kay Kristo. Way labot ang mga tao nga reliyoso. Way labot ang mga tao nga may religion. Because religion cannot save a person. To be a religious person can never save you. Amo nang iban mapabugal sila kay may reliyonan sila. Sa pila ka adlaw, kung dalon na ta sang Ginoo dito sa presensya, dira mo na mabalaan kung sino gid ang tutuon nga Kristiyano. Kay damo subong sa mga fake nga mga tao nga sila, ako Christian man kay may religion ko. Ako Christian man kay katutom sa akon mga rituales sa amon simbahan. No. Diri mo na maintindihan mga kauturan. Amo ni diri mapahayag. We must all appear sa diin before the judgment seat of Christ. Sino ang ma-judge sa aton? Way liwan kundi si Kristo. Remember John chapter 5 verse 22 to 23 nagambal dira, all judgment were given to the Son. Ang tanan niya paghukom ara kay Kristo. Tiyang God the Father ya. Well, God the Father can judge, but all judgment in terms of your destiny lies in the hands of Jesus Christ. For everyone, before the judgment seat of Christ. So, din kita i-align ang aton kaugalingon. So, kung sa aton pa mga kauturan, ang kaluwasan, ang kasalbaran sa aton kalag is contingent upon our faith in Jesus. Masiling kita gani contingent, kabugusan bala sang aton nga paghandom sa kaluwasan na sandig sa pagtuo kay Kristo. So, matindog kita sa hukmanan ni Kristo. Judgment seat of Christ. Amo ning bema, pareho ba lang gatindog kita dito sa platform, ari na ta gatindog. We were participants and we became the winners. No? Winners na ta, ara na ta gatindog, and the Lord will judge us whether anong award nga nabaton mo, whether you are a champion or what. Mapabugal kita. Hindi nato napabugal, hambal ko na dugay-dugay sa inyo kung anong purpose niya. That everyone, siling dira, may receive the things done in his body. Okay, take note. Everyone, ato lang nagatindog sa hukmanan ni Kristo. Everyone, but silingon, hindi atingob. Tagsa-tagsa. Ka mga tao, ako lain man ang judgment sang Ginoo sa akon, ikaw, lain man ang Ginoo ya kabalo sang tagsa-tagsa sa aton. That's why nga ang judgment sang Ginoo ya hindi ya collective, individual, selective. Everyone may receive the things done in his body. Kung anong ginimo ya, siya lawas, siya pagpangalagan sa Diyos, sa tong time nga naluwas siya, tubtob ng kuha sa Diyos, dira na, you will receive the things done in his body according to that he hath done, whether it be good or evil. Ang good and evil diri, it does not speak about morality, whether you have done something good, nakasala ka kung hindi. No. Meaning to say, anong nahimo mo? Worth bala o kon worthless?
Anong intagaan mo? Attention. Anong intagaan mo? Focus. Ang buhi ka pa. Worth bala ato o kon worthless tubangan sa Diyos. Okay? Kaya kung isa, abi naton, we are Christian and abi naton, okay lang pagkabuhi ito, bisan pa ano? No. You have to understand that everything that we are doing today is scrutinized by the Lord, and all the minute things that we are doing, bisan gamay lang nga bagay, mga kauturan ginahimo ta, that is already recorded in God, in heaven. Amo na masiling ka nga, kay nga aman, ang isagid ka verse nga nagapaatag sa aton, ang Proverbs 15:3. Ano ko no? The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil in the good. Ang mata sa Diyos, sobra pa na sa CCTV camera. Nga kita ya tanan-tanan yung ginahimo sa tao. Bisan pa sa imo nga wala na balaan nga moment. Siling sa iban bala, in your unguarded moment. Kabalo ng Diyos. Diba? Ara ka ara ka secret places mo, ikaw lang posible, ikaw lang isabi mo, ay kabalo ang pastor, ay kabalo mga utod mo sa Ginoo, but God knows what you are doing. There is no more secret with God, di ba? Kaya siling ni Jesus, dira sa Matthew chapter 10, di ba? Verse number 21, ano? Siling niya, even the very hairs of your head are all numbered. God knows even where the sparrows fall or fell. Ang Diyos nakabalo kundi nagkadto, kundi nahulog ang sparrow. What is a sparrow? The sparrow is a bird nga perti ka barato. Why na gani the valueless, na gani na sa una. The way na sa pakan bala. Pero sila sa Bible, ang Diyos nakabalo kundi napatay ang sparrow. People do not mind about sparrow which died in any place, but God knows it. God even knows. How many hairs do you have? Diba? Sana mo lang nakajutay sa buhok ko, hindi ka kaisip. Hindi sa amigo ko, pustaan. Panahon na naya. Pero, God knows how many hairs you have. Bisan ang hairs ng ibandre, sa inyong mga ladies, nga pirti kadamol sa buhok mo, kabalo ang Diyos kung pila nakabilog. Diba? Kabalo ang Diyos kung pila kabilog nagakalalagas nga buok kada adlaw, kada minuto. Pila nagatubo. God knows everything. Psalm 139, dira mo makita. Basahon niyo bala kung may time ka mo. Basahon niyo ng Psalm 139. Dira na makita ang attributes ng Ginoo. Ang ginatawag sang Ginoo nga natural attributes. Kung sino ang Diyos. Kabalo siya sang tanan. That is why sila sa Bible, kabalo ang Diyos kung ang ginahimo mo, whether it is worthless or with worth. Amo nang good or bad. It does not speak about morality. Nga whether sala na o kung hindi na sala. Kiti ang Christian niya, why naman na ginaisip sa Diyos ang sala mo? Diba? Ang ginaisip sa Diyos, kung bala, ang pagkabuhi mo sa kalibutan, nangin, kalamutan, sa tubangan sa Diyos. Pamangkot. Paano kita nagkakabuhi sa tubangan sa Diyos? Kabi sa imo lang koglingon. How do you live a life which is pleasing to the Lord? Wala na sang tao nga nakabalo, kundi ikaw, ako. Kaya kita man lang kabalo sa atong koglingon. In our secret moments, we know what we are doing. Right? So, amo na nga siling sa Bible. Tanan nga judgment, ara ka Jesus. Kaya mo na nga siling ko kay na, gin-commit na sang amay ang judgment ka Jesus. That's why Jesus Christ, the one who will judge us. Jesus Christ will be the one who will judge those wicked people. Pero you have to understand that judgment for the Christian is different from the judgment of the wicked people. Why na di sila ilabot? Lain yung wicked. Ano to yung wicked nga judgment? That is the judgment of the great white throne judgment. Amo na nga, tuntunaan sa Domingo. So, ari, galing kay Kalawig na ni. Diri sa sininga passage, kinambal ni Apostol Pablo, naging kumpara rin, metaphorically, gin compare ang kabuhi, ang pagpangalagad naton sa isa ka builder, kapatindog sang structure, may foundation, tapos may mga materials na nagamit. Tiyan mo ng kabuhi, ta sila ni Pablo, kangay man sila nga atong ginahimo adlaw-adlaw,
gahimo kita sa mga butang nga iya sang Ginoo or gahimo kita sa mga butang sa aton kaugalingon, pero ang iya equivalency na whether it is ang equivalent na whether it is gold, silver, precious stones, or wood, hay, stubble. If every man's work shall be made manifest. Dito na. Sa simple nga pulong, diri sa aton sa kalibutan, gina-evaluate sa Dios kung ang aton ginahimo whether may worth bala o kung ang mga butang worthless. Ang value bala with eternal value o kung ang value bala mga material value lang. Kaya damo sa mga tao just like Esau, di ba? Ang ginimo iya ginbaylo iya ang eternal worth with material worth. Amo na siling naton nga changing or exchanging the permanent with the temporal. Kaya mo nga siling ni Apostol Pablo, if any man's work abide, kay silindra, every man's work shall be made manifest, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. Meaning to say, the Lord will try to judge it, will scrutinize everything that you are doing, and the fire shall try every man's work of what sort it is. The judgment of God. No? It is the Lord who will judge everything that we are doing. If any man's work abide, which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. So, amo nang ginabasihan naton. Okay. So, ang judgment seat ni Christ, it will be a day of reckoning. Magsilinga reckoning, anong bot silingon? Adlaw ina nga manalabton ang tanan. Tanan nga ano? Of all Christians, where their works will be examined by the Lord Jesus Christ. Tanan ginimo mo. Halin sang pag-una ganyan na Christian ka, hasta sa katapusan nga time, sang kabuhi mo, ang idala ka sa Diyos sa ibabaw. Eksaminon sa Diyos. Tanan-tanan ginimo ta. How will God know that? Well, God is omnipotent. God knows everything. Omniscient ang Diyos. Kabalo siya. Sang tanan nga ginahimo ta. So, it will be a day of reckoning. Subong, hindi kita makajudge sa mga silingko, hindi mo pag i-judge ang pareho mga utod sa Ginoo kay kada isa sa aton matindog kita sa ukmana ni Kristo mo. Ako nga pastor, ginawali ko lang ang ginambal sa Ginoo diri sa kasulatan. Kundi kay may magpate, kung hindi mo na pagsundon, it's yours. Diba? Pisan magsiling pa ko nga, tuwi si Jesus, ang kunan siya, magkabuhi ka nga Kristohano, batunan mo siya, tuwan mo siya, nga imaw Diyos ka manuluwas. Kung may isa ka tao, hindi, kung na magpate, you have all the right to do that. Diba? Tagsa-tagsa sa aton, may ara kita kabuton, kung sundon mo, kung hindi. But that is what the Bible says. So, ang judgment seat ni Christ will be a day of reckoning. Tanan-tanan kita, ipaayag sang Ginoo, i-remind kita sa Diyos, o aring nahimo mo. Umbot kung may mga video man ang nagapakita. Halin sang una mga pag-Christian, tanan-tanan mga maskrito, kita onda. Base mahuya, tano? Umbot, walang takabalo kung paano ang Diyos maghimo sina. So, muna silang sa Bible, sa Romans chapter 14. Why dost thou judge thy brother? Nga ginahukman mong utod mo. Or why dost thou set at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. So then every one of us shall give account of himself to God. Ang accounting gali sa aton mga uturan, individual, hindi kay as a church, ha? Masili, ay salamat kay bisan daw hindi ko mayo. Kita mo na sa sa nagakwat ba sa balay, sa mga ligaw na bala. Kita mo na sa mga umasang una, no? Magsailos ang balay, gakwat ang mga tao. May bandaya nga, abi mo gakwat, galay kabit. Oy, kabalo. Bla, kasi oh no, amo na sa bati ako sa una, gamay pa ko bla. Kung may ginasaylo nga balay, subong yan, di ka nakasaylo kung nara subdivision kay permanent structure mo. Ina mga temporary nga mga structure lang yan bala.
light materials, masilang abi, may leader singgit, oh no, 2, 3, hakwat na yun. Ay, ang iban to yung anubo, ahay, kakabit na lang. Sige lakat, tingnan lang iba niya nga, kabugat, gali kay iba niya, kakalabit lang mo na, oh. Di kabalo ka na, kung magtulog ka lang, ay kakabalo, kung may ara gali kabit. Kung may ara man nagapasaan, nga, waya ka pamirsa, guro ang kawayan na rin sa bagay, oh. Amo na yun. Dires kalibutan subong. Kita ang mga tao, ay takabaloya, kung bala ang motibo sa kada isa sa aton. Kung bala, insakto na kung hindi. Ang ginoo lang kabalo. Amen? Ginoo lang kabalo. That's why we cannot judge now. But the Lord is a perfect judge. So then, every one of us shall give account of himself to God. Ano ng judgment seat of Christ? Day of reckoning. Ano pagid? It is the day of revelation. Magsiling revelation, gani, kasi lang sa Bible, ang tanan naton ginaobra, baw, dito nato balaan, baw, Lord, kadamo naman to sa imo ko sa imo, gali kay, why gali to value? May mga bagay nga ang value ya, siyado kagamay, no? Dibla? Bisan sa mga gold na, may hara value ang taas, may hara ano, karat bala na tawag. So, yung mga bagay ang, sa una, may value, subong daway na. Sa una, ang relo, ginaprenda pa, subong, but, unless ang relo mo guro, kung may, kung ano na klase relo, o Rolex guro, or what, pwede man prenda, pero mga, presang relo na ako niya nga, para lang makabalo ko sa time, why di chansay niya prenda mo ni. Nga, ang value sinay sa mga, ano, panawag sa ila, sa mga alahira, why niya value ya sa ila, diba? May value niya sa akon. Why? Because I have to know what time is it. I do not need kung anong intrinsic value ng arede. Kung anong ara na sa sulod. Diba? What is important is may guide ko kung anong oras. Para sa akon niya, valuable ni. Kung madula ni, may ibi ko. Pero sa cellphone mo, bisan no kabaratonak, madula na. Ibi ka, pro. Diba? Pero, kung malalo ng relo mo, bisan paano may bi kagidya. Kung ang cellphone mo, abi, Pro Max, ano na, iPhone 16 Pro Max, itong ginawayan, ito bala sa Iloilo. May bi kagidya. So, day of revelation. Ano pagid? Kasi sa Bible, ang Christian mas appear mo. Hindi, magsiling appear ganin na ya, ang imo yung presensya, ragid, hindi lang kay sila mo, panilang ko to, busli lang ko to. Ano panawag sina sa aton niya, ng mga nakabala, tapos mapabulos ka lang to, proxy, hindi pwede. Hindi pwede maproxyan ka to sa tubangan sa Diyos. Personal gadya, diba? Amo na, bisan man gani sa barangay, sa amon nga settlement, hindi pwede nga mga SPA na, masiling, ako ang respondent, makuan lang ko ma-special power of attorney lang, ikaw lang tumabulo sa akon, hindi na pwede nga aman. Kaya ato ang isa nga ginakusar, o kung iya ang nagreklamo, dapat sila ganyan duwa. Hindi pwede nga, why kang presensya mo da? Because your presence is very important to settle everything. The same is true with this. When we appear before the throne of Christ, all individuals, tanan-tanan kita, ma-appear dito. Amo na nga siling naton ang kaluwasan, mga utod, wala sak panay. Kung ang ginikanan mo, iloy mo, amay mo, naluwas, ang mga kabataan, dapat maghinulsol man ka magbaton kay Kristo para man maluwas. Kung ikaw ginikanan, mga bata mo, way pa nagbaton, magtuo kay Kristo, I'm very sorry to say, nga hindi ka mo mag-upnanay dito sa langit. Posible, ikaw nga Christian, nga ginikanan, ang kabataan mo, kung hindi sila Christian, unbeliever sila, kadto sila sa impyerno. Kitanay ka mo to? Hindi. Kaya ang kaluwasan, may sakpanay. Bisan ginikanan, masyado katutom sa Ginoo, kabataan nila, hindi. Wala na luwas, why nagtuo kay Kristo? Ginpanghiwala ang Diyos, I'm very sorry to say, nga mga kabataan, kadto sa impyerno. That's why kita nga mga ginikanan, we have to pray for our children. Ikaw man nga mga kamo man nga mga young people, pray for your parents kung may ara pa kamo nga unbelieving nga mga parents. Kaya nga ang kaluwasan may sakpanay.
Bla? Okay. So, amo nang siling nato, we must all appear, meaning, we are made visible. We have to be manifest. We have to manifest ourselves. Amo na mo siling ka nga, this manifestation is completed. Kaya ara ka, nagmanifest ka, ara ka da, pag-judge ang Ginoo, all of us will be called before the throne of God. Kag siling pa ni Dr. Vine, siling niya, it means to uncover, to lay bare, or reveal. Hindi lang itsura mong ipahayag. Ang talanta nga binuhatan, tubangan sa Diyos. Pahayag sa tubangan ni Kristo. Okay? Bisan, ang itsura, it does not connect with the judgment of God. Ang bunga sang aton nga tigipusoon, amo na iya ang hukman sang Ginoo. For we all stand before the judgment seat of Christ. Ano pagid? Ari ay ang katahom diri katatlo. It is a day of reward and recognition. Miro ano to gani? Time of reckoning. Time of ano pa to? Oh, then time of reward. Wow. Sa judgment seat ni Christ gali mga kauturan, hindi na time nga ipunish ka. O kung may makadto pa sa impyerno. Nga aman. Kaya ang kaluwasan nasitol na. So in other words, during the judgment seat or sa Bema judgment, this is the day of reward and recognition. Wala na bahin ang kasalanan sang tao. Nasitol na sa Diyos. When was that settled? When Jesus Christ died already on the cross of Calvary. When you receive the Lord Jesus Christ, your Savior, ang imo kasalanan, ginpatawad. Ang imo kasalanan, ginkuha na sa Diyos. So, therefore, tungod sina, ano ang purpose nga matubang ka pa kay Kristo? Para na ni sa reward, kag recognition. Mangkot ang iban. Pastor, hindi ba lang kaluwasan? Reward man na? No. Salvation is not a reward. What do you call salvation? It is the expression of God's grace. It is by grace. So, ang kaluwasan, tawa, ito na yung pangabudlayan. Nga sinusenyo, diri na nga ningiwa, nga maluwas siya. May ari de? Amo nang iba ng mga tao, abi nila maluwas sila kahit birabirahan nila, pinitin siya. Hala, birabirahan, luhod, birabirahan, kung ano da, masiling, mo katutong mo sa Diyos. Amo nang iban, may sinuganin ng Santos nga lalaki nga sagad mag-computer, gini mo pa Santos. Kabati ka mo na? Kabati ka mo wala? Nalipat ko sa ngalan, amot sino ha? Basta foreigner, hindi ya Pilipino. Gini mo siya Santos kay kuno, research na bala. Hindi nga bata, sagad-sagad na sa computer. Computer literate. Kag ginhimo siya nga Santos tungod sina. Kag ang mga tao pwede nakapangadi sa iya. Ang pamangkot, amo ni. Pwede bala? Amo na siling naton nga ang kaluwasan ta hindi niya naton ni pangabudlayan. Ano siling sa Bible? For by grace you have been saved by faith, and that not of yourselves. It is the gift of God. So salvation is a gift from God. Ang Diyos siya kabalo kung sino yung luwason. Magata ka sang gift, hindi ba selective ka man? Alang-alang tanong-tanong ng tao, tagaan mo gift. Inaya guro kung depende na sa imo. Pero kung ikaw naghatag ka gift, selective ka. Sila, tagaan na ka gift ha. Iniyaway mo gitagaan. Depende na sa imo ya. Depende na sa imo ya kung sino tagaan mo, di ba? Nga obligado ka, ari tagaan mo gift. Ari tagaan mo gift. Ari tagaan mo gift. So kung sa aton pa ang kaluwasan mga kautoran is a gift from God. That's why nga kung gintagaan ka sang gift of God, pasalamat ka sa Diyos. Why? Habak mo sila sa Bible, why have you chosen me? Ano ko no? Out of millions your child to be. You know all the wrongs that I've done. You see? How many people in the world today
Billions of people. And yet God saved you. Will you not be grateful to God for that? Kung way ka gintagaan sa Diyos ang kaluwasan, why ka disubong, kag why ka gana sa Diyos? Why? Because it is God's gift. Amo na nga, ang kaluwasan, hindi na yung reward. Ano yung reward? After you got saved. Tapos ka nga naluwas ka, pangabudlayan mo ang kaluwasan, ginatag sa Ginoo sa imo. Amo na sila sa Bible, work out your own salvation with fear and trembling. Tapuson ko na, kaya darata. Ari, katapusan na lang. A day of rejoicing. Kung ikaw ang taga-reward, you will be happy. Okay? So, 4 ka R ang dumdumon mo. Sa ginatawag naton nga sa ginatawag naton nga balikon tato liwat sa judgment seat of Christ, day of reckoning. Number 2, day of revelation. Number 3, the day of reward. Kaapat, the day of day of rejoicing. Aryo, ang reward nga inatag sa Ginoo sa aton, mga, di bala? Crowns sa Bible. Araw, mga crown sa Bible, no? Kung basahon mo na, incorruptible crown, crown of rejoicing, crown of life, crown of righteousness, crown of glory. Kalimay na ko tayo mag-iitag isa-isa sina. Kung pwede, makopyan nyo na. Ang ning incorruptible crown, ginatag ini sa mga tao nga namaster nila old sinful nature. Kabalo ka kita, ang old sinful nature, tani dapat i-conquer nato nimo. Amo na nagahatag sa aton sang kasala. Kung napasugtan ta ning aton old sinful nature. Crown of rejoicing para sa ano? Para sa mga tao ang nagdala sa mga tao kay Kristo. Crown of the martyrs, crown of life. Para sa mga tao, mga Christians nga ginahalad nila kabuhi kay Kristo. Crown of righteousness. Para sa ano? Para sa mga tao nga who love and anxiously wait and look forward to the day of His return sa rapture. Samtang nagaulat sila sa rapture, nagamatutom sila sa Ginoo. Crown of glory. Para sa ano ni? Those who faithfully teach the flock or the believers. Sa mga manugpangabudlay sa Ginoo. In short, ari ang samarisin na tanan. Ang crown of life, para sa inatawag nga martyr's crown. Ang crown of glory, para sa mga pastors, nga nang matutom sa Ginoo. Crown of rejoicing, para sa mga soul winners, sa mga nagapangdaog sang kalag. Crown of righteousness, para sa mga tao nga nagapalangga sa pag-abot ni Jesucristo. Tiyan mo ni, crown, imperishable crown or incorruptible crown, amo na ginatawag victor's crown for those who do not yield to fleshly lust. See? So, amo na. Ano ang preparation para sa pag-abato naton sini? Ari, nambitan ta lang kadali. How we treat other believers. Kung paano ka kung anong pagtamod ginatag mo sa imo utod sa Ginoo. Hebrews 6:10. Very common nga verse. Diba? How we use our God-given talents, abilities, and opportunities. How we use our money. How well we take injustice and mistreatment. How we endure sufferings and trials. So, amo na ang mga bagay. Basis kung paano kita hukman sang Ginoo. No pagid? Number 6 to number 11. How we spend our time. Pati time mo gali, ginadjust ta sinisang Ginoo. How we run the race. Paano kita nag-alagad? How we effectively control our sin nature. How much souls we win for Christ. May mga tao kang nadala kay Jesucristo, you will be judged on this. How much the doctrine of the rapture means to us. Ini-supported na sa mga verses, ha? How faithful we are to God's word in His people. Okay? Ano pa? Last. Sa ika-17. How hospitable we are to strangers. How we support other people in ministry. How faithful we are at our occupations or anything we put
our hands too. How we use our tongue. Pati sa dila mo, kumanta sa Diyos. How we live for God's glory. How faithful we are in prayer. So everything, mga kauturan, are all recorded. Okay? So we have the conclusion now. The Lord Jesus left us see this future event so that we can use it, as a motivation to serve Him now. Motivation, na? Why sa selfish nga desire? Amo ni gali kay may reward ko, no? Himuon tani as a motivation in our bodies in the manner that will please Him and ultimately merit rewards for us. Ano pagid? Given the proper understanding of the judgment seat of Christ, kita nga mga Christians should follow Paul's example and let the judgment seat of Christ be the reason for our motivation to please the Lord in all our services. Anong John 2:28? First John, now little children, sila sa Bible, abide in Him, that when we shall appear, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. Kag-ara, siling ni Apostol Pablo, my beloved brethren, abi, recite ni, ready, together. 1 Corinthians 15:58, ready, begin. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Shall we close in prayer? May namon nga langit noon. Thank you so much sa imo pulong Ginoo nga nagapanomdom sa amon, sa amon eternal hope. Nga hindi sini nga kalibutan, kundi sa tinion nga ikaw na mag-abot, Lord Jesus, ka magkuha sa amon. O ayhan, kung ang kamatayan magbawi sa amon sa inyong kalibutan, tungod kayara na kami sa imo, we are assured that we have eternal life, and there is no more fear, there is no more terror sa amon mga balatyagon. Kay sang tinion nga nagtugyan kami sa amon kabuhi sa imo, nagbaton kami kay Kristo nga manuluwas. Nangin secured ng amon kabuhi. Kay kumapatay kami, magaupod kami sa imo dira sa imo ginarian. Lord, kabay ikaw magpakigambal sa amon siningaga, and help us to become sincere sa amon mga relasyon sa imo. While your heads are bowed, your eyes are closed, mangkot ko sa imo siningaga, sigurado ka sa kaluwasan sa kabuhi mo. Kung wala pa, masiling ka, Pastor, I'm not sure about salvation. Simple lang gid siling sang Bible, tuuhan mo si Jesus Christ kay maluwas ka. Kung siningaga nagasiling ka, Pastor, please pray for me, ginenulsulan ko man sala ko, ginabaton ko si Kristo Jesus nga ako maluluwas. Gusto ko nga makaangkon sa kaluwasan, agad ko mag-abot si Kristo, magaupod ako sa iya sa ipag-abot. Mayari nagaymo sina, raise your hand, mayari pa ang nagasigurado. Yes, God bless you. Sino pa? Sino pa? Nagasiling, Pastor, ginabaton ko si Kristo nga ako maluluwas. Mayari pa? O yan, ikaw nakabaton na kay Kristo nga maluluwas. Masiling ka, gusto ko mag-alagad sa Ginoo. You have to start with following the Lord in baptism. Mayari siningaga, nakabaton na kay Jesus Christ, ka gusto ka magsunod sa Ginoo sa pagpatugmaw, raise your hand. Mayari? Mayari? Is there anybody? O yan, ikaw Kristohanon, masiling ka, Pastor, I am a Christian, but I have not been a faithful Christian since I promised that I have to accept the Lord as my Savior. But today, I am reminded about this, and please pray for me that I will become a faithful Christian so that I can please the Lord in all endeavors that I am going to live. May arigay mo sina, raise your hand. May mo siling, Pastor, please pray for me, ginatugyan ko nga akong kabuhi sa Ginoo, ginahalad ko nga akong kabuhi sa Ginoo, and I want to live a life which is pleasing to the Lord. May arigay mo sina, raise your hand. Yes, yes, I see many hands. God bless you. Some more, sino pa? Gasiling. Lord, I give you my life. Mayroon pa? Okay, yes, God bless you. May namon nga langit nun, continue to speak to our hearts today, Lord. In Jesus' name, amen.